Kamusta na po ang bawat isa? Napansin mo ba yung katabi mo may kakaiba? Sabihin mo sa kanya, wala ka pa rin kupas, maganda ka pa rin at pogi. Thank you, Lord. Kahit mainit, partida. Sa likod, siyempre, lalo na. Kaninang umaga ay sinamantala ko ang lamig ng hangin. Kaya nagmotor-motor ako papunta sa bakery. Naisipan kong mag-motor ng mas malayo-layo. Kasi pagka ganitong okasyon, alam ko maraming tao ang may daladalang, ang tawag doon, palaspas. At dahil ito po ay umpisa ng ating mahal na araw. At Palm Sunday po, meron pong mag-ina na pareho silang may hawak na palaspas, merong mag-ama, nagmumotor, meron naman ding magkapatid o magkamag-anak, nakabike, parehong may palaspas. At napadaan ako sa isang pagtitipon sa simbahan, apaw po sila hanggang labas at bawat isa ay may hawak na palaspas. Sapagkat ito po ay isang magandang kaugalian ng mga Pilipino. Ito po ay Holy Week at pasimula po ng pag-alaala sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Na sa kabila ng namuhay siya ng walang kasalanan, na perfect, pero inako niya ang lahat ng ating kaparusahan dahil sa kasalanan. Para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang mag-ilinlangan, mahal na mahal ka ng Panginoon. At dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, kahit anong karamdaman mo, gagaling ka. Kahit anong problema mo, malulutas yan. At kung wala kang kapera-pera ngayon, malamang, hindi magtatagal. Magkakaroon ka na ng maraming pera. Panahon, sabi nga ni weather lang yan, di ba? Tulad ngayon, weather ng tag-init. So medyo titiisin natin ang tag-init. So ang ating pong pamagat sa hapong ito ay Hosanna in the highest. At ito po ay makikita natin basahin na lang po natin sa Tagalog. Tayo po tayong lahat at basahin natin ito mula sa verse chapter 4, beginning from chapter 21, beginning from verse 4. Ready? Go! Upang matupad sa pamamagitan ng propeta, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, ang iyong hari mapagpakumbaba sa isang asno. Ang nakararami sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan ng mga punong kahoy at itinilatag ang mga ito sa daan. At ang napakaraming taong nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisisigawan na nagsasabi, Hosanna! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Yes, O Father God, we praise you. Pinadala mo sa amin ang napakagaling, napakahusay na mamumuno sa amin. Ang tanging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng pag-ibig, ng kapangyarihan, walang ibang aming Panginoong Hesus. Panginoon, dumating siya, pumasok Panginoon sa Zion para mag-alok ng pangunguna upang ang taong bayan, ang bayan ng Diyos ay makalaya, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, kalusugan at kasaganaan na siyang original mong plano sa taong nilikha mo, O Diyos.
maging sa pagkapili mo sa iyong bayan, kaya mo sila iniligtas sa Ehipto para sila, Panginoong Hesus, ay itaas at maging bayan ng Diyos na magbibigay sa iyo ng karangalan at gamitin sila para marami pa, O Diyos, ang maligtas at mapagpala. Mangusap kayo sa amin through the Holy Spirit, O God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hosana sa anak ni David. Hosana sa kataas-taasan. Yan ang sigaw ng maraming tao nang pumapasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, ang bayan ng Diyos. Ang bayan na yon ay sakop ng Roma na makapangyarihan at that time. Ang bayan na yon ay punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga may karamdaman, punong-puno ng mga taong bigat na bigat sa buhay dahil karamihan sa kanila ay walang trabaho at bigat na bigat sa kanilang kalagayan. At pagkatapos ay inaapi pa sila ay minamaliit pa, sila ay talagang ginigipit pa ng banyagang bansang Romano sa sarili nilang bansa. At eto ngayon, dumarating na ang sabi, Hosana sa anak ni David. At pumapasok siya na nakasakay sa... Nakakita na ba kayo ng asno? Ang asno ay parang kabayo. Ngayon, sa mga hari, usually, pag sila ay papasok o magpaparada, ang sinasakyan nila, magandang kabayo. Lalo na kapag ang hari ay talagang champion. Hindi yan sasakay sa pipitsuging kabayo. Pero si Jesus sa kanyang kapakumbabaan, sino ba dito mapagpakumbaba? Taas ang kamay. Ayan, sabi mo sa katabi mo, itataas ka ng Panginoon. Naniniwala ba kayo mga mapagpakumbaba, itataas ng Panginoon? Hallelujah. Kaya huwag ka lang titigil sa pagpapakumbaba kahit may nananakit sa'yo, may nanlalait sa'yo, may umaaway sa'yo, patuloy ka lang magpakumbaba sa Diyos at itataas ka ng Panginoon. Lahat ng nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Pero lahat na nagmamayabang, anong mangyayari? Ibabagsak ng Hindi lang yon ang masakit. Lahat ng meron ka, mawawala. Pero sa mga nagpapakumbaba, lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Lahat ng nagmamataas, mawawala ang lahat ng maaring natanggap mo, bahay, lupa, sasakyan, kalusugan, lahat mawawala. Pero kapag ka patuloy na nagpapakumbaba, yung meron ka pa ngayon, dadagdagan pa yan ng Diyos na buhay. Ngayon sumakay siya sa asno. Ito po ay anyo ng pagpapakumbaba. Imagine, ang sabi sa prophecy, at sa isang batang asno siya ang hari. Si Jesus ay hari ng mga hari. Dumarating sa inyo mapagpakumbaba at nakasakay sa asno. Ito po ay simbolo na ang Panginoong Hesus ay hindi mamemwersa. Tanggapin mo na akong hari ng buhay mo. Sumuko ka na! Ako na, hayaan mo manguna sa'yo. Hindi siya ganon. Diba sa Revelation 3:20, kumakatok pa nga siya bago siya pumasok sa puso ng isang tao. Hindi siya yung, buksan mo yung pito! Ano ba? Hindi siya yung namumwersa, yung sisirain ko to. Sige, pag di mo to binuksan, sino ka ba? Aba, hindi mo ako kilala. Ako ang may-ari ng bayan na to. Hindi, kumakatok siya. Sapagkat ganoon siya ka-gentle. Ganon siya kapakumbaba. Gusto niya tatanggapin mo siya ng talagang taos sa puso mo. Nandoon ang ganap na pagsuko. Alam niyo ba, ino-offer ng Panginoon ang kanyang gagawing maganda sa buhay natin sa mapagpakumbabang paraan. Ang mga tao, nagkakagulo. Dahil sa araw pala ng palaspas, ang Panginoong Hesus ay halos kilala na sa buong Israel.
at nabuhay niya pang muli sa mga patay, si Lazarus na apat na araw nang nakalibing. At pumutok ang balita. At sa araw ng Pasko, si Jesus ay darating. Kaya yung mga tao, tuwan-tuwa sila. At pumutol sila ng ng sanga at mga damit, nilatag nila sa kalsada. At doon nag-umpisa yung palaspas. At ang sabi nila, Hosana, nagsisigawan sila ng isang tema. Alam niyo yung salitang Hosana? Ang salitang Hosana ay ginagamit, usually used para magpahayag ng matinding pagpupuri at pagsamba. Parang sinasabi mo, Hosana sa anak ng Diyos! Ang ibig sabihin na ay, papuri sa kataas-taasang Diyos. Pero originally, ang word Hosanna, ito ay Hebrew word sa dalawang salita na Yasha at saka Ana. Ang ibig sabihin ng Hosanna, Yasha, is to deliver and save. Deliver and save. Yan ang Yasha. Ang Ana, ang ibig sabihin is to beg. Begging and yung magpakumbaba, pleading. Yeah. Begging at pleading. Pagpapahayag ng paghingi ng tulong. Kaya parang sinasabi sa English world ay, I beseech you, I beg you to save. Sinasabi, please save us. Please deliver us. Pagsigaw nila yon ng paghingi ng tulong sa Diyos. At kaya kumakatok si Jesus bilang hari. Kaya siya dumadating bilang Panginoon para tayo ay tulungan. Tayo ay iligtas. Saan mo ba gustong iligtas sa oras na ito? Saan mo ba gustong makaranas ng kalayaan? Gusto mo bang makaranas ng kalayaan sa kabigatang dinadala mo ngayon? Sino po dito ang may problema? Taas ang kamay. Ayan. Naniniwala ka ba? Hindi na magtatagal yung problema mo at ililigtas ka ng Diyos na buhay? Naniniwala ka ba may kapangyarihan ng Panginoon? Palayain tayo sa lahat ng ating mga kabilangguan. Akala ko, ang sabi nga ni Dolphy, nung siya ay nakakulong, ay mas marami yung nakakulong sa loob. Na-discover niya, mas marami ang nakakulong sa labas. Sila nakakulong sa rehas na bakal. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, bagamat nakakulong siya, ay piling malaya siya. Piling masaya at puno ng kapayapaan. Pero marami sa labas nakakulong. Saan? Sa kalungkutan. Sa problema. Sa bisyo. Dami. Ano pa? Sa sama ng loob. Pakitingnan nga yung katabi mo kung may sama ng loob. Wala naman. Praise be to God. Saan? Sa pagkakautang. Sino may utang? Taas ang kamay. Darating na ang araw, ikaw naman ang magpapautang. Hallelujah. Darating ang araw, lahat tayo palalayain kung ano man ang bumibihag sa atin na kung saan ay inaagawan tayong makaranas ng tunay na kapayapaan, kagalakan. Naniniwala ba kayo? Gusto ng Panginoon, lagi tayong happy? Ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng kagalakan, kapayapaan, joy, peace, and righteousness in the Holy Ghost. Yan ang kaharian na gustong itatag at gusto ng Diyos mapabilang tayo. Tayo ay lumalago sa kapayapaan. Kaya ang pinakamasayang mga tao sa balat ng mundo ay mga anak ng Diyos. Ang pinakamapayapang tao, mga anak ng Diyos. Lumalago sila sa katwiran at yan ang kahariang palatandaan. Kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, gusto ng Diyos lagi kang payapa kahit maraming problema. Kahit tumataas na ang mga gasolina, ang panalangin kanina ni ate,
tumataas ang presyo ng bilihin. Kahit pa tumaas yan, posible pa rin tumaas ang iyong kapayapaan at kagalakan. Dahil alam mo, patataasin ng Diyos ang kanyang biyaya sa buhay mo para hindi ka magkulang. Mapapansin mo, kung kailan ka wala masyadong kapera-pera, doon ka magkakaroon ng masasarap na pagkain. Naranasan nyo na ba yun? Kung kailan ka walang ka-budget, doon ka magkakaroon ng mga bagong gamit. Ako lang patotoo, biglang may nagyakag sa akin. Sabi niya, brother, alika, pwede bang pasama? Saan? Sa SM Tansa? May bibilin lang ako. Sige. So, pinag-drive ko. Pagdating namin doon, akala ko siya ang mamimili. Sabi niya, brother, pili ka na. Ha? Pag hindi ka pala handa, matataranta ka, kung anong pipiliin mo. Bumunta ako sa sapatos section. Nagdadalawang isip kung ano yung... Bumunta ako sa Skechers brand. Skechers. Namili ako kung alin yung maganda, yung isa, yung itim, o yung isa, yung gray. Nagulat ako, parehong binili. Akala ko tapos na. Doon naman tayo sa damit section. Yung isang damit, okay na sa akin yun, 1,000 na halaga Hindi, kumuha ka pa hanggang ilan ang gusto mo. Ha? Ako sumuko. Pantalong kumuha ka. Hindi, tama na to. Okay na to. Kapatid, hindi kailangan marami kang pera para magkaroon ka na matitinding mga pagpapala. Ang kailangan mo lang matibay na pananalig sa Diyos na buhay. Na meron kang hari na mga hari at Panginoon. Ito po ang susi para maranasan natin ang napakabuting ibubunga ng paghahari ni Jesus. Gusto niyo bang maranasan ang napakabuting bunga ng paghahari ng Panginoon sa ating buhay? Kapag nagpasya, kapag nilapitan ka ng Diyos para pagharian, isa lang ibig sabihin nun, dadaling ka ng Diyos sa pinakamagandang lugar. Wala siyang hangad, kundi daling ka ng Panginoon sa pinakamagandang kalagayan. Nung inilabas ng Panginoon ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt, isa ang hangarin ng Diyos. Dalhin sila saan? Sa lupang pangako. Ang tawag doon ay Promised Land. Bakit tinawag na Promised Land yun? Sa buong mundo, yung pangakong lupang pangako ang pinaka-the best land in the world. Alam nyo ba kung sumunod lang ng todo ang Israel? Pinakamayaman. Alam nyo ilalim ng lupa ng Promised Land? Na ngayon ay sinakop ng Arab. Ang mga nakatira ay mga Arabo, ng mga Islam, mga Palestinian, mga Saudi, mga Kuwaiti. Alam nyo ba, napakayaman pala sa langis. Napakayaman pala sa mineral ang mga lupang yon. Na ang dapat na nagtatamasa ay ang Israel. Pag gusto ng Panginoon gawin mo siyang Panginoon at Hari, pinakamapalad ka. Kung nagsimula kang punong-puno ka ng karamdaman, dadaling ka sa isang kalagayang punong-puno ka ng kagalingan at kalusugan. Hindi ka papangunahan ng Diyos na kapag tinanggap mo siya, tinanggap mo siyang hari, hindi ka niya dadalhin sa ikakapahamak mo, ikakasama mo. Mapapansin mo kung ganag kang susunod sa Panginoon, ang buhay mo ay pataas, ng pataas, ng pataas. Naniniwala ba kayo dyan? At ang sukdulan ng pataas na yan ay sa langit. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba sa langit? Ang tawag dyan, level up.
Dito pa lang sa lupa, dito pa lang patitikimin ka na ng Lord ng langit. Hindi mo na kailangan mamatay kung ano ang langit. Dito pa lang mararanasan mo na kung ano yung tunay na kapayapaan at kagalakan. Hindi mo alam bakit ang saya-saya mo. Wala ka naman pera pero ang saya mo. May mga umaaway sa'yo, naninira sa'yo, pero meron ka pa rin kapayapaan. Yung kapitbahay mo, parang hindi mo maintindihan, hindi ka pinapansin. Pero hindi ka insecure. Meron ka pa rin kasiguraduhan na may nagmamahal sa'yo ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya lang, ano nangyari? A surrendered heart leads to a victorious life. Tayo ba ay ganap na bang sumuko ang ating puso? Sinuko na ba natin ng lubos-lubos? O may natitira pang 1/4, 1/3, 1/8 na pag-aalinlangan. Na kapag sinunod ko ba si Jesus bilang aking hari, talaga bang magiging maganda ang buhay ko? Talaga bang mapapaayos ako? Talaga bang mapapabuti ako? 189,104% totoo, mangyayari. Naranasan ko yan. Naranasan namin yan, nila Kuya Nam. Sa pamilya na lang nila Ate Marlene, makikita niyo yung patotoo nila. Di ba? Inuna nila ang pag-share ng Word of God. Iniwan nila yung anak nila, wala pang pagkain. Pagbalik nila, kumakain ng Jollibee. Di ba, Ate Marlene, no? Oh, si Kuya Nap. Nabuhay siya sa sarili niya. Gusto niyang gawin ang gusto niya. Siman siya ang pogi-pogi ni Kuya Nap. Pero wala siyang kasiya, wala siyang kapayapaan na parang kulang ang sweldo niya, wala siyang sariling bahay at lupa ng mga panahon na yon. Pero dumating ang isa, nagpasya siya, ganap ng isuko ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. At doon niya unti-unting naranasan, totoo ngang nagbibigay ang Diyos ng kagalingan, kalayaan, kapayapaan at kagalakan. At nung panahon ng pandemic, walang mga trabaho at walang mapunta ng mga tao. Yun ang panahon na binigyan ng sariling bahay at lupa. Si Brother Nap! Alam nyo ba, sa taas may garden pa siya. Plantito pala siya, plantito. Hindi platito, ha? Mahilig siya sa halaman. Kaya kung may mga halaman yan, dyan. Wala na sigurong ibang papangarapin ng mag-asawa kundi magkaroon ng bahay at lupa. Si Romy at si Elna, kapag nagkukwentuhan kami, gustong-gusto nila magkaroon ng sariling bahay at lupa. At nagpatuloy sila, may mga pagsubok, may mga trials, pero nagpatuloy sila sa pananampalataya. Ngayon, may sarili na silang bahay at lupa. Kahit nagsimula kang zero, pero pag si Jesus na ang hari sa buhay mo, dadaling ka niya sa 100 laksa-laksang problema. Ngayon, may isang kwento. Si Lucas 5, chapter 5, 3, 6, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo. At makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda. Pag sinabing magdamag, ano ibig sabihin yan? Buong gabi, walang tulog, walang pahinga. Tuloy-tuloy. Pero wala kaming nahuli kahit na dilis. Nakahuli, nakalusot pa sa lambat. Pero, sabihin nyo, pero. Kapatid, huwag mong sasabihin, simba ka ng simba, pero parang wala pa rin akong mahuling blessing.
dumarating ng araw, sosopresahin ka ng Diyos. Matutupad yung matagal mo nang pinagpe-pray. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Ano ang susi? Ganap na pagsunod sa Diyos. Pero dahil sinabi ninyo, iuhulog ko. Imagine ang nag-utos, hari ng mga hari. May-ari ng langit at lupa. At pwede siyang mag-utos maski sa isda susunod. O magpahuli kayo dyan sa taong yan. Mga isda, lumusot kayo sa lambat na yan. Opo, manari. Yung batong ginamit ni David, ano yun eh? Pwedeng sumalya yun eh. Pwedeng dito tumama. Pwedeng dito. Pwedeng sa dibdib lang. Makiliti lang si Goliath. Sa dibdib lang tumama, oh. O kaya sa hita lang. Pero kontrolado ng Diyos. Kapag si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, kontrolado niya lahat ng bagay. At kahit wala ka ng pambili ng tinapay, may inutusan na siya para magbigay sa iyo ng tinapay. At ang gagamitin niya pa, hindi mo aakalaing gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Malay mo, ang gumagamitin sa iyo, yung umaaway sa iyo. Di ba nakwento ko na sa inyo, yung matandang deboto sa Panginoon? Mahirap siya, pero talagang pag prayer meeting, nandun siya. Pag Sunday, nandun siya. Inaabot na nga siya ng gabi. One time, umuwi siya. Nagugutom siya. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay. Sinara niya yung pinto. Nagdasal siya. Panginoon, salamat po. Handa po akong matulog kahit wala. Kahit gutom na gutom ako. Hallelujah. May nagiinuman palang adik sa labas. Narinig siya. Pare. Na naman yung maingay na dasal ni Lula. Pare, may naisip ako. Ano yung pare? Agisan natin tinapay. Agisan natin ang kesong puti. Agisan natin ang pagkain. Di nagisan nga nila, di ba? Kasi may awang dun sa sa pintuan. Nagisan nila. Habang nagpe-pray si Lola, may bumagsak na mga na tinapay. Tasty. Mamahaling klase pa. Uy! May bumagsak na. Panama, masarap. Tapos, tonto, salamat yung salamat. Hallelujah talaga. Hindi mo kaya matulog ng gutom. Mami, may kumatok. Di binuksan. Tripping. Kala mo ba, Diyos mo yung nagbigay sa'yo? Kami yun, oh. Yung mga itsura namin. Lalo nagpasalamat yung matanda. Alam niyo kung bakit? Salamat po, Diyos ko. Maski mga demonyo, pwede mong gamitin. Kahit demonyo gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Kahit mga umaaway sa'yo, hindi mo aakalaing instrumento ng Diyos para tulungan ka. Kaya huwag kang susuko magpatuloy na magsuko ng iyong puso sa Diyos. Dahil ang nangunguna sa iyo ay lumikha ng langit at lupa mula sa wala. He created everything out of nothing. Sa pasimula, ang mundo ay walang laman, walang anyo, walang liwanag. Pero sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng laman, magkaroon ng anyo na puno ang mundo ng kagandahan. Kapatid, kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pupunuin ng Diyos ng biyayang masagana ang bawat area ng iyong buhay. Kaya magugulat ang maraming tao, ibang-iba ka na ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, ibang-iba na.
Kakaiba na siyang manamit ngayon. Mag-ayos ng buhok. Dati ang buhok niya dito hinahati. Ngayon dito na. Dati kung manamit lang ako, simpleng-simple. Ngayon, mga libo-libo, ito simple lang to, pero simple lang yan. Kapatid, isa lang ang susi. Ganap na pagsuko sa Panginoon. At ang may ganap na pagsuko, may ganap na pagsunod. Ang pagsunod ay palatandaan ng pagsuko. Kapag inuudyokan ka ng Holy Spirit, isuko mo na anak yung bagay na yan sa gabal yan. Anak, patawarin mo na, isuko mo na yan. Patawarin mo na. Anak, isuko mo na yung bisyo na yan, makakasakit ka dyan. May pinagpray ako, gumaling sa Bautista Hospital. Gumaling talaga, tuwan-tuwa yung pamilya. Kaya lang, pagkalipas ng ilang buwan, tinawagan na naman ako, Pastor, pwede niyo po bang dalawin uli? Bakit? Nagkasakit po uli sa baga yung asawa ko. Ha? Di ba gumaling na? Opo, ilang araw lang po bumalik uli sa pagmamadyong. Wala pong tigil, wala pong pahinga. Gabi-gabi po nagpupuyat. Ang pahinga lang ho, ihi. Naalala ko yung kwento to rin ni Kape, nung nabisyo ka pa nun, ang pahinga mo lang, ligo at ihi, di ba? Tapos balik na naman siya. Pero sinuko ni Kap ang buhay niya. O ngayon, number 1 Kap na siya in Cavite. At alam nyo ba, pinakamagandang barangay hall ang ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya sa loobin ng Lord, April 22, magkakasama kami nila kumparing mayor. Magdadasal kami. Kumpare ko kasi yun sa maraming okasyon. So, wala kang pagsisisihan sa Panginoon. Wala kang dapat pagdudahan. Lahat ng bagay na ipagkakatiwala mo sa Kanya, hindi lang niya dodoblehin, titipihin niya. Ang pinakasusi lang, surrendered heart. Alam niyo, ang Manila, nung dumating ang Hapon, hindi nawasak. World War II, sino ba umabot dito ng World War II? O yan na. Sabi ng mga Hapon, di ba, kwento nga ni Pastor Anthony, suko na kayo! Sabi ni Pastor Anthony, hindi kami suko! Pero alam niyo, yung Manila at that time, hindi nagpatumpik-tumpik, sumuko sa Hapon. Hindi nagalaw ang Manila. Ang sumira sa Manila ay Amerikano. Bakit? Noong nakubkob na ng Hapon, ang Manila, dumating na si MacArthur bumalik at nakipagnegosasyon siya sa mga Hapon na nasa Manila. Kaya lang, ayaw nang sumuko ng Hapon. Ayaw nila. Sabi niya, lalaban sila hanggang kamatayan. Walang choice ang Amerika. Binomba ang Manila. Wasak na wasak. Kapatid, kapag tayo ay nag-aalinlangan pa rin para sa ganap na pagsuko ng ating puso sa Panginoon, hindi mo na mamalayan bagamat sumasampalataya ka, hindi mo na mamalayan bagamat sumusunod ka, pero parang ang hirap-hirap mabuo sa kaganapan, sa kapayapaan at kagalakan ang iyong buhay. Sapagkat ando doon pa rin, may natitira pa rin mga 30%, 40% na siyang nagagamit ng kalaban para mapigilan tayong ganap na makasunod sa Panginoon. Kapatid, ang kailangan talaga ay pagpapakumbaba. Napakahirap magpakumbaba, pero sa tulong ng Diyos, pwede tayong matulungan. Kapag sinunod natin naman ang sinunod, yung ating mga puso, 50% sa Panginoon, 50% sa atin, mararanasan natin yung naranasan ng isang prodigal son. Kilala nyo ba ang prodigal son? Ang prodigal son, napakaganda ng buhay niya Nasa piling na siya ng tatay niya.
Ang dami nilang mga doon, servants. Ang dami nilang pagkain. Ang dami nilang mga bagay na pwedeng magbigay kasiyahan. Kaya lang, siya ang nasusunod. Siya ang nagpapasya pa rin. Kapatid, madedestroy tayo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord madestroy ka. Alam nyo, dumating ang time, itong batang ito ay sinunod niya ang sarili niya. Kasi naniniwala siya, kapag sinunod niya yung sarili niya, doon niya mararanasan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Baliktad. Pag sinunod natin ang sinunod yung puso natin, kaya nga sabi, do not follow your heart. Lead your heart. Wag mo susundin. Bakit? Kasi ang sabi, Jeremiah 17:19, ang puso ng tao ay mandara, higit sa lahat. At lubos na masama. Sino nakakalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao, gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Alam niyo, ang Panginoon, lagi siyang tumitingin sa ating puso. Hindi natin nakikita yan. Hindi makikita ang puso na malakas magpuri. Ay, ang lakas magpuri ni brother. Sipag magsamba ni brother. Ang ganda-ganda ng puso niyan. Walang nakakaalam at mahirap maging judgmental. Huwag kang magja-judge. Huwag kang magsasabi sa kapwa mo, ay, masama to, ay, mabuti. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Alam niyo ba yung mga nagpalaspas? Di ba nabasa niya sa unang binasa natin? Yung mga tao daw, nagsisigawan. Sana! Purihin ka, Diyos! Yung iba doon, labas litid. Hallelujah! Nagtatakbuhan sila. Matutuwa ka. Ay, ang galing naman nila. Ay, magpupuri sila. Ay, sumasamba sila. Hallelujah! May umiiyak, may nagpupuri, may talagang. Pero alam nyo ba, yun din ang mga tao ang sumisigaw ng sabay-sabay. Ipako yan sa cross! Dapat niyang mamatay! Kaya don't follow your heart. Lead your heart. Kapag inuudyokan ka ng puso mo sa ganitong bagay, sa ganitong hindi magandang bagay, huwag mo susundin yun. Sa mata nga ang nagpapahamak sa kalusugan ng tao, mata eh. Masarap yan, kainin mo. Tingnan mo yung luto sa lechon. Sarap yan. Tingnan mo yung minudo, ang daming taba. Kainin mo. Sa puso, pag sinabi ng puso mo, ay, ang pogi, sagutin mo na. Uy, ang yaman, madali nang mamatay. Tanggapin mo na. Huwag mo susundin ang puso mo. Kailangan pangunahan mo yan sa pamamagitan ng yung Word of God. Kailangan mayaman sa Word of God ang puso mo. Pag hindi mayaman sa Word of God ang puso mo, pwede ngayon pinupuri mo siya, sinasamba mo siya, pero sa isang linggo, maaaring hindi mo na siya mapupuri o nasasamba. Kaya lagi mong babantayan, lagi mong pangungunahan, at lagi mong isusuko ang puso mo sa Panginoon. At kapag ginawa natin yan, mga kapatid, kahit anong problema natin, kahit anong kabigatan natin, kaya tayong tulungan, pangunahan ng Panginoon sa kalutasan at katagumpayan ng buhay. At kapag si Jesus, ang Panginoon, ang hari ng iyong buhay, kahit nasa iyo na ang lahat ng kahirapan, kahinaan, kabigatan, palalayain tayo ng Panginoon sa lahat ng iyan. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po, O Diyos, napakabuti mo.
Ikaw lang ang may kapangyarihan na mapangunahan kami sa tama. Ibinibigay namin sa iyo ang kontrol ngayon ng aming buhay. Panginoon, lubusan na kaming sumusuko sa iyo. Wala na kaming magagawa sa lahat ng aming problema, sa lahat ng aming kabigatan. Kaya nagtitiwala na kami ng lubusan at inilalapit at sumusuko ng ganap sa iyo at naniniwala kami, dadalhin mo kami sa magandang kalagayan. Panginoon, wala kang iniisip kundi ang mapangunahan kami na mapabuti, mapagpala, at maging pagpapala. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.